Hey, what is up mga bis? So for this video, mag-usapan natin tungkol naman sa buoyancy. Let's go! Ayan, so basically dito sa buoyancy mga bis, no? Napapasadahan na natin to nung bata-bata pa lang tayo, di ba? So basically yung concept nito, when you are at water, kapag may object na nakasubject sa tubig, that object experiences force exerted by the water or the fluid, no? So that force is called the buoyant force, di ba? Like for example, meron tayong object na nilagay dyan. There is a buoyant force. Let's say nagfo-float yan. Kunwari lang, no? Kunwari hindi siya lumubog. Nagfo-float yan. There is a buoyant force exerted on that object. There is a force exerted on the object, and that's called the BF. So, boyfriend. Buoyant force, okay? Ayun. So, ang principle na gagamitin lang natin dito sa pag-solve ng mga ganitong problems is that the buoyant force, this buoyant force, no? Wait, let's use another color. The buoyant force exerted on a certain object is equal of the weight of the fluid displaced by the object. So, kung ano man yung displaced na fluid ng object na yan, kung ano yung weight ng fluid na displaced ng object na yan, yun mismo yung value ng buoyant force. So, kung exemplify natin yan, let's say for example, meron tayong cylinder, no? Meron tayong cylinder dito. Yan, cylinder. Tapos, syempre ito yung tubig, 'di ba? Yan. Yan yung tubig. So, we know for a fact na meron tayo ditong buoyant force, 'di ba? Meron tayo diyang buoyant force. So, ang value ng buoyant force is equal sa weight na displace ng object na to. So, yung weight na displace ng object na yan is, saglit, ang pangit kasi ng drawing dito eh. 'Di ba? Ano yan? Kaganyan dapat yan. So, yung weight na dinisplace ng object, so yung value ng buoyant force na to, mga B's, is ito, no? So, kapag i-3D natin yan, kukunin ko yung part na to, so i-shade ko to ng red, no? So, kapag aalisin ko yan, let's say, i-extract ko yan dito, yan, ganyan lang yan. So, let's say, empty container lang to, ilagay mo kung anong fluid man yan, kung anong fluid to, ilagay mo siya dito. Kung ano man yung weight nito, ng fluid na to, okay? Yan mismo yung value ng buoyant force. Okay, so I hope gets yun, no? Ulitin ko lang, ito lang yung formula na kailangan natin dyan, no? The buoyant force is equal to the weight of the fluid displaced. Remember that, the weight of the fluid displaced. Okay, so kung ano man yung volume ng na-occupy ng object na yon, convert mo lang yun sa tubig. Okay? So kapag na-convert mo na yun, yung kung ano man yung weight noon, yun mismo yung buoyant force na to. Okay? So yung analysis nito parang statics lang rin eh. So pwede natin itong include kasi sa hydrostatic forces. Okay? So ayan. So aside dito, let's try to determine ano ba yung mga pwedeng mangyari kasi kapag naglagay tayo ng isang object doon sa isang fluid or isang body of water. So Case 1. Kapag naglagay tayo ng object sa isang fluid or isang water or isang body of water, ang pwedeng mangyari dyan is lumutang siya. Diba? Like for example, yan yung body of water. Naglagay tayo ng object. So, yung pwedeng mangyari dyan is lumutang siya. Diba? So, pag lumutang yan, let's try to determine ano ba yung mga forces na nag-act dito. So, kapag lumutang yan, yung force na nag-act dyan is first, of course, yung weight ng object na to. Weight of the object. Tapos, syempre, meron din tayong buoyant force. Di ba? Yung sinasabi natin kanina. Basta nakalagay yan sa tubig, sigurado, may buoyant force yan na nag-act. Okay? So, ito lang yung mga forces na nag-act dito sa ating object. So, since sabi nga natin, case 1 is lumulutang lang yan, ibig sabihin, naka-stable na siya, nasa equilibrium na siya. So, it is therefore it is therefore okay to assume that the weight of the object is simply equal to the buoyant force. Tama ba? Kasi nga, nasa equilibrium na siya. Okay. So, that's for our case 1. Case 2. Ayan. Case 2 natin mga Bs is kapag lumubog yung ating object.
Paano yon? For example, yung mga bato, ganun, or kahit anong object, nalulubog. Okay? So, kapag lumubog, let's say, andito yung ano natin. Andito yung object natin. So, lumubog yung object natin. So, syempre, lulubog yan. Diretso na yan hanggang papunta sa seabed, di ba? So, let's say, dito yung seabed natin. Ayan, yan yung seabed natin. Okay, so, nung lumubog siya sa ating seabed, let's try to determine ano yung mga forces na nag-a-act dyan. So, first, di ba, meron tayong weight ng object. Ayan. Weight ng object. Second, of course, hindi mawawala, sabi ko nga, buoyant force. Kahit lumubog yan, meron pa ring buoyant force dyan. Buoyant force. Okay. So, the fact na lumubog siya, papuntang pababa ng pababa, ibig sabihin, mas malaki yung weight ng object kaysa sa buoyant force. Kaya walang equilibrium, unstable yung object, kaya nagdiretso siyang bumaba. Now, bakit siya huminto sa seabed? Huminto siya sa seabed because there is another force that pushes it upwards. And what is that force? That's the normal force, the reaction of your seabed. Okay, so that's the normal force. So, dito, since nakapatong na yan sa seabed, syempre di na yan lulubog pa ba? Langan na lumubog pa yan sa lupa, di ba? So, since nasa equilibrium na yan, then we can say na our equation here, working equation, is that the weight of the object is equal yan sa buoyant force plus the normal force. Okay, so sa mga situations, sa mga past board exams, usually may ganyan, pero minsan sinasabi na lang niya na nakahang na lang daw to. May humihilad dyan na tali. So, pwede rin naman na kapag dito, no, yung ginawa ng problem is hinila to pababa. Dapat nakalutang yan pero hinila yan pababa. Tapos, may parang nakatouch lang dito. So, ayun, yung technique lang talaga dito mga bis is draw your free body diagram as what the problem states. So, from there, you can determine, no, kung paano nyo atakihin yung problem. So, marami tayong practice problem dito and mga past board exam. So, yun, try natin siyang sagutan. Let's go. Solve now past board exam problem. So, kinompile ko to from different years, no? So, usually mga to paulit-ulit naman. So, yung mga naulit, di ko na inulit na nilagay. So, I tried na unique. Di ba yun yung umalis sa 4 of spades? Unique yung mga problems na nilagay ko dito. Okay, so tara. Let's start, baby. Number 1. So, pwede nyo i-post yung video, try nyo i-solve, tapos i-check nyo yung answer, di ba? Para, ayun. Yun pala, recommend ko rin na mas maganda yung ganun, yung active learning ba tawag doon? Kasi kapag pinapanood mo lang, hindi. Mas magandang ginagawa mo rin. Mas natututo tayo pag ganun. Let's go! Okay, number 1. A barge containing 350 kilonewton when empty is. So, meron tayong barge. So, yung barge is parang rectangular, container lang yan na nasa dagat, ay nasa ilog. Usually sa ilog yan. When empty is 6 meters wide. 6 meters daw to. Gamit ng ibang kulay para sabi. 6 meters. Tapos ito, 15 meters. Tapos yung height is 3 meters. Floating upright. Tama naman, upright siguro. The draft of the barge is the draft of the barge. So, ayan, parang ganyan yan. Wow, drawer. Bakit parang naging hollow na siya? Tanggalin na lang natin yun. So, evaluate the draft of the barge in meters when transporting 500 bags of cement along a river. Each bag having a mass of 40 kilograms. Okay, so, ano muna tong barge? Ano muna tong draft? Okay, nakalimutan ko pa lang i-discuss kanina. When we have an object, let's say, tubig to. Tapos, ito yung object. Yung tawag sa portion na to. Sa height na nakalubog. Yung height na nakalubog na to, ang tawag dito ay draft. Okay? Ang tawag dito ay draft. Ano naman yung tawag sa height, sa taas, na naka-expose sa air? Yung tawag dyan is protrude. Or minsan tinatawag din yang air draft. Okay, so beware of this terminologies. Draft, siya yung nakalubog. Protrude or air draft, siya yung naka-expose sa air. Okay, so dito, itong barge daw natin, parang kasi na nagtatransport yung barge ng materials. Itong barge natin, lalagyan natin yan ng
500 na bags ng semento. So, magta-transport siya ng semento. Wow, para namang semento yun. Usually, mga ganyan yung cement bags, di ba? Yan. So, 500 bags ng cement. 5,000 bags of cement, each having a mass of 40 kilograms. Now, hinahanap kung ano daw yung draft or yung lulubog na part nitong ating barge. Okay? So, paano natin to gagawin? So, basically, first, i-draw natin ng maayos yung ating free body diagram. Let's say ito yung tubig, no? Let's say ito yung tubig, tapos ilagay natin dito yung ating barge. Okay? So, i-assume natin na hindi lulubog yung barge, pero hindi pa natin alam, 'di ba? Kung lulubog ba yung barge natin o hindi. I mean, lulubog kung magsisink siya. So, try nating tingnan paano kung nagsink pala siya, 'di ba? Kung hindi kinaya ng buoyant force na iangat yung gantong weight. Okay? So, dito, i-draw natin yung ating free body diagram. So, assuming to, we assume that it's case 1. So, that's the first assumption. Kasi hinahanap naman yung barge. So, definitely lulutang yan. So, weight. Then, we have here a buoyant force. So, ito yung working equation natin. Ngayon, ano yung weight natin? So, yung weight natin mga bis is equal lang sa first 350 kilonewton. Yun yung empty. Yun yung weight ng container or ng barge mismo. Okay? Tapos, idadagdag natin yung nilagay niyang 500 bags ng cement na tig 40 kilograms. So, ang mass niyan is 5,000 times 40. So, this is in terms of kilogram. Right? So, this is in terms of kilogram. So, para gawing kilonewton yan, kasi nga, weight yung hinanap natin, mag-multiply tayo ng gravity, which is 9.81. So, yung magiging answer natin dito is kilogram times meter per second squared. Ito ay Newton. Okay? So, since yung unit nito is kilonewton, ayun, i-divide na lang natin to sa 1,000 para maging kilonewton silang dalawa. Okay? So, ayun, yan na yung total weight nito. So, solve natin. Weight is therefore equal to 2312 kilonewton. So, ito yung weight na to. So, pwede na natin itong isulat dito. 2312 kilonewton. Now, solve na natin kung ano yung draft. Okay, so ito yung draft na hinahanap natin. Let's name that as H. So, paano natin yan gagawin? Sabi ko nga, yung working equation lang natin dito is basically weight is equal to buoyant force. So, weight is equal to buoyant force. Kasi nga, nasa case 1 tayo eh. Case 1, ibig sabihin, lumulutang siya. Okay, so ano yung weight natin? That's 2312 kilonewton. Now, ano yung buoyant force natin? So, yung buoyant force natin is equal yan sa weight of the fluid displaced. So, ano ba yung weight ng na-displaced na fluid dito? So, basically, that is equal sa, kung titignan natin dito, kung iti-3D ko to, yan, kung ano yung nakalubog, like say, for example, andito yung tubig, no? Yan, kung say, for example, andyan yung tubig. So, sa line na to, yan, yung volume niyan, yung sa baba niyan, no? So, ganyan yan. So, parang yan yung nakalubog na part. Ito yung nakalubog na part, okay? Gets ba? So, parang ito yung nakalubog na part. Now, ano ba yung volume ng nakalubog na part na yan? So, this is 15, tama? This is 6. Tapos yung height na yan yung hindi natin alam. Yan yung hinahanap natin. That is H. Diba? Kung ano yung lumubog na part. So, bali yung gagawin lang natin, diba? Buoyant force kasi is equals to the weight of the fluid displaced. So, pwede natin itong equate as the volume of the fluid displaced times gamma. Or times gamma. Ilagay muna natin. Times the unit weight of the fluid kung saan yun nakalagay. So, ano ba yung volume ng fluid displaced? Ang volume ng fluid displaced natin is 15 times 6. Okay? 15 times 6 times H. Okay? Times H. Pero hindi pa yun natatapos kasi meron tayo dito ang unit weight ng water kung saan siya nakasubmerge, which is equal to 9.81. Tama ba? Yes, wala may joke. So, yun, may binigay pa lang specific gravity ng tubig which is 1.02. So, multiply na lang natin yan. Ayan. Okay? So, ayan. Makikita natin, okay ng equation natin, shift solve to solve for H. Okay? So, 2312 divided by 15 times 6
times 9.81 times 1.02. So our answer here is 2.56729 meters. So basically mga bis, we got the correct answer. Ayan, so tama. So ayun lang, no, kung makikita nyo, madali lang naman siya, no? Parang statics din yung analysis. Yun nga, yung concept lang na dapat kabisado dito is that yung dalawang cases natin, yung pinakita ko kanina, and then the value of the buoyant force, which is, sinabi nga natin, buoyant force is always equal to the volume, is always equal to the weight of the fluid displaced. So, kunin nyo kung ano yung volume na na-displace ng kung ano man yung volume na na-displace ng object na yon, tapos i-times nyo sa unit weight ng fluid kung saan siya nakalubog. In this case, dito nga, 9.81 times 1.02. So, beware ha, hindi palaging nasa tubig yung object na yun. So, pwedeng iba't ibang liquid yan. So, always consider your specific gravity. Okay? So, in this case, tubig naman siya, pero ang tubig naman, hindi palaging 1 yung specific gravity niyan. In this case, specifically given siya as 1.02. Okay? So, ayan. Let's try next problem. Okay. A piece of rock weighs 360 kilonewton in air, and when submerged in water, it weighs 250 newtons. So, yung nangyari dito, meron daw tayo dito, let's say, ayan, may weighing scale tayo, yung spring scale na lang siguro. Alam niyo yung spring scale, yung nakasabit, di ba? May spring scale, tapos may tali dyan. So, dito itatali yung object. So, nang nasa air daw tayo, yung weight daw ng rock na to, so, kunwari, cube rock yan, ang weight daw niyan is 360 kilonewtons. Ngayon, itong rock na to, sinubmerge sa tubig. Okay? So, sinubmerge yan sa tubig, weighing scale pa rin yan. So, let's say, andito yung tubig. Yan. Let's say, ba't ang laki ng rock? Baka sabihin nyo, nag-evolve siya. So, try natin mas same size. Ayan. So, kunwari same size yan ha. Now, yung same na rock na to, sinubmerge mo sa tubig, tapos kinuha mo yung weight niya. Yung nakuha mo daw sa weighing scale is 250 kilonewton. So, why is this so? Bakit bumaba yung weight niya? So, basically, this is because of the concept of buoyancy. So, kasi dito, mga bis, 360 kilonewton yan kasi yung weight lang, yung buong weight niya is kinikerry ng weighing scale. Habang nung sinubmerge mo siya sa tubig, no? Nang sinubmerge mo siya sa tubig, andito pa naman yung weight niya, no? Pero meron kang buoyant force na nag-push sa kanya upwards, kaya bumaba yung kanya weight. So I hope gets kung bakit ganun yung nangyari. Now, let's try solve the problem given. Evaluate the volume of the rock in cubic meter. So, how can we solve for the volume of the rock given such parameters? So, kung makikita natin dito mga bis, pwede nating, ano ba yung makukuha natin sa both cases na to? Ano ba yung may extract natin na datas? So, from the first case, nang naka-expose lang siya sa air, yung weight niya is 360. So, basically, yun mismo yung actual weight ng ating, anong tawag dito? Yung actual weight ng ating block. Kasi kung sa free body diagram, itong, let's say, itong color na yan, let's say ito, yan na mismo yun eh. Yan na mismo yung reading. Ito yung reading ng weighing scale. So, equating those two arrows or those two forces, ito parang na-tension kasi yung spring, di ba? Kaya nag-result siya sa 360. So, yung mangyari dyan, we know for a fact na the actual weight of the rock is actually 360 kilonewtons. Okay? So, yun yung actual weight ng rock natin. Now, punta tayo dito sa second situation dito. So, ano yung nangyari dito? So, this is the actual weight, W, tapos may buoyant force. Yung na-read niya dito is 250. So, ano yung makukuha nating data dito? Makukuha natin by summation forces vertical that buoyant force plus 250 is equal to the weight. So, ano ba yung weight natin? 360, di ba? Therefore, we can say that the buoyant force is equal yan sa 360 minus 250, which is 110 kilonewton. So, gets ba yan? So, basta i-imagine nyo lang mga bis, no? Nung nasa tubig siya, nung nasa hangin siya, yung timbang na is 360, di ba?
Now, nung sinubmerge mo sa tubig, yung naging timbang niya is 250. Ibig sabihin, may 110 na nag-push sa kanya upwards, kaya nabawasan yung timbang niya. Okay? So, I hope gets yun, no? Kung bakit yung buoyant force natin is 110 kilonewton. Okay. So, problem number 1. What is the volume of the rock? What is the volume of the rock in cubic meter? So, yun nga, sabi ko nga, yung working equation palagi natin pag buoyancy is that the buoyant force is equal to the weight of the fluid displaced. Okay? Weight of the fluid displaced. So, ano ba yung buoyant force natin? Buoyant force natin is 110 kilonewton. So, weight of the fluid displaced, ikabisado nyo na to para hindi natin palagi sinusulat yung formula. Ito, we can express this as the volume of the displaced fluid multiplied sa gamma or the unit weight of the fluid. So, ito, galing din to sa formula ng unit weight, diba? Unit weight is equal to the weight over volume. So, volume times gamma, doon galing yung weight na yun. Okay, so, ayan. Kabisaduhin nyo na yung mga ganito. Nasa module 1 natin to. So, magagamit yan all throughout these lectures para hindi na kailangang sinusulat palagi yan. So, volume times unit weight. Okay, so, next. So, ngayon, ano yung volume ng displaced fluid natin? Yon ang hindi natin alam. Volume of the displaced fluid. Pero tanong ko lang mga bis, ano ba yung volume ng displaced fluid? 'Di ba? Equal 'yan mismo sa buong volume ng rock. Kasi nga sinubmerge natin yung rock eh. So, lumubog na buo yung rock, ibig sabihin, yung volume displaced is also equal to the volume of the rock. So, therefore, we can also say here that this is also the volume of the rock itself. Okay? So, next. Ano ngayon yung ating unit weight or yung ating unit weight? So, sinabi naman na sinubmerge sa water, walang binigay na specific gravity. So, it's safe to say na that's 9.81 kilonewton per cubic meter. So, by unit analysis, makikita nyo, magkakancel yung kilonewton, cubic meter na lang yung matitira. So, ship solve, ano yung volume ngayon ng ating rock? So, that is 110 divided by 9.81. So, our answer here is 11.21 cubic meter. So, bakit ang laki? Saglit. Bakit ang laki? Where did we go wrong? What did I do to make you change your mind completely? Oops. Joke. Joke lang. Tao lang. Sorry po. Sorry mga bubuyog, no? Newton pala to, sorry. So, ayun, paumanhin po. Nagkakamali lang din. Dapat pala Newton yan. So, yung mga to, palitan nyo na lang, Newton yan. Sorry na. Newton. So, since Newton to, no? So, since Newton to, para mag-cancel dito, mag-divide tayo dito ng 1,000. Para maging kilonewton to. Kilonewton, tapos kilonewton rin yon. Para maging cubic meter per yung answer natin. So, divide natin dito by 1,000. Ang answer natin is, ma-move lang naman tayo ng 3 decimal places, 0.01121 cubic meter. Okay, so ayan, we have our answer here. So, beware of your units, guys, no? Mas lalo kapag nasa pag nasa HGE, okay lang din. Okay lang na hindi ganun maging beware sa units. Basta nasa metric ka. For example, yung sagot mo is 11.21, parang yung kanina. Tapos yung nasa choices is 0.0112. Well, you can assume na yun na yung tabag sagot. Kasi wala na ibang details na doon eh. Pero kapag nasa PISAD ka, beware, no? Medyo tricky yung choices doon. So, beware of your units. So, kahit din naman pati sa HGE, hindi ko naman nire-recommend na gawin nyo to, di ba? Mas maganda pa na yung do it the right way. Ang defensive na mali lang. Okay. So, sorry. Okay, ito yung volume ng rock natin. Next question. Evaluate the unit weight of the rock in kilonewton per cubic meter. So, unit weight yung hinahanap natin. So, ano ba yung formula ng unit weight? Unit weight is gamma, di ba? Unit weight is gamma. Gamma is weight over volume. So, ano yung weight natin? Di ba, na-solve natin? 360
newtons over volume. Volume natin is 0.01121 cubic meter. So, solve natin yan. Ayun. Sinabi ulit na dapat kilonewton in cubic meter. So, mag-multiply tayo dito ng convert natin tong 360 newton into kilonewton. So, magiging point na lang yun. Mag-move tayo ng 3 decimal places. 0.36 kilonewton over 0.0121 cubic meter. So, 0.36 divided by 0.0121. Ang answer natin is 32.114 kilonewton per cubic meter. Ayan. So, ayun. We nakuha natin yung sagot na need natin. Okay, last. Evaluate the specific gravity of the rock. So, specific gravity is basically the unit weight of your object, which is 32.114 divided by the unit weight of the reference liquid, which in this case is always water. Okay, so 9.81. So, yun, divide lang natin. Ang answer natin dyan, mga bis, is 3.2736. Okay, so our answer here is 3.19. Why so? Bakit? Bakit labis kitang mahal? Siguro kapag ginamit niya yung 31.25, uy, teka lang, bakit ang layo ng sagot pala natin dito? 31.25 to, yung sa atin 32. What causes this discrepancy? Alam niyo yung pakiramdam na kala mo tama ka pero parang mali. Huwag niyong gagawin yun sa board exam, guys, no? Sa board exam, pag may napalabas kayo, ano nyo na? Ano tawag dito? Pag may napalabas kayong sagot, i-claim nyo na tama yun. Huwag na kayong mag-overthink kung may nagawa kayong mali. Kasi makakasira yun sa momentum nyo eh. Kapag, basta, dapat confident ka sa board exam. Kahit mali, dapat confident ka. Importante yung confidence doon. Nung kung sa board exam ko, dapat to na hindi lahat mataliluhan. Nagpi-play ng mahalagang role yung confidence mo. So, ayun. So, siguro dito, confident ako na tama na yung sagot natin dito. Okay? Pinili mo'y iba kahit ako yung narito. Ikaw ang nais kapiling sa huli. Ayoko na. Ayun, so, upon checking, guys, tama pala. Tama tong answer key natin. So, tama tong answer natin. So, tama yan. Kahit tama yan. So, itong mga answer key nito, yung ginamit niyang given pala dyan is 350 tsaka 240. So, if you will use this given, you will arrive with this, you will alive si Superman. Sa 350, kapag gagamitin yung 350 to, tapos 240, you will arrive with this answer key dito. Pero kapag ginamit itong 360 tsaka 250, ito yung answer key. So, sorry po. Paumanhin po sa mga mali-mali na nalalagay. Okay, so, ayan. Ang importante naman dito is the concept behind it. Pag board exam, meron yan. Huwag kayong mag-alala. Okay? Next problem. Problem number 3. A solid block having specific gravity of 3.5 is placed in a container having a specific gravity of 13.6. Okay, so meron tayong container. Oops, puti. Para suabe. Yan. Container na may tubig na ang specific gravity ay 13.6. So, hindi siya tubig kasi 13.6. Well, probably baka mercury yan, di ba? Yun naman yung may specific gravity na ganyan eh. Tapos, so, ayan. Naglagay daw ng solid block. Okay, so yung solid block, let's say ito. Ang specific gravity nito is 3.5. Okay, let's go sa mga questions. Sabi, if the volume of the block is 0.02, so yung volume daw nito is 0.02 cubic meter, obtain the weight of the block in kilonewtons. Okay, so bago muna pala yun mga bis, no? Why did I assume na lumulutang siya? Sabi lang naman, a solid block is placed in a container
containing a liquid with a specific gravity 13.6. So how can we know if lulutang ba yan or hindi? So isang palatandaan natin dyan mga bis is yung ating specific gravity. If the specific gravity of the object is lesser than the fluid kung saan siya nakalagay, lulutang yan. Pero kapag yung specific gravity nito is greater than 13.6, then lulubog yan. So isang magandang palatandaan din yon para malaman mo kung case 1 ba yan or case 2, kung lulutang ba yan or lulubog. Okay? So ayan, in this case, lumulutang siya. So by statics, alam natin na this is the weight of the block and this is the buoyant force. So pwedeng maging maging working equation natin yan. Wherein the weight of the object is equals to the buoyant force. Okay, so ano yung weight ng object natin given ba? Hindi. Pero mga bis, 'di ba? Ang weight ng object that is also the same as the volume of the object times the gamma or the unit weight of the object. Volume of the fluid displaced. So, volume of the displaced fluid, dF, lagay ko na lang, times the unit weight of the fluid. So, let's try to put in the values. Ano yung volume ng object? So, binigay na yung volume ng block is 0.02 cubic meter. So, ano yung unit weight ng object? Ang unit weight ng object is 9.81 multiplied sa kanyang specific gravity which is 3.5. Okay? Now, going on, ano yung volume ng displaced fluid? Ang volume ng displaced fluid is, alam ba natin or hindi? Yung displaced fluid natin is ito, di ba? Pero, hindi natin alam yan. Well, ano ba yung tanong? Volume of the weight of the block. So kung weight of the block lang pala yung tinatanong dito sa number 1, basically ito yun, di ba? So that is the weight of the object. Basically the weight of the object is ito, 'di ba? Yan weight of the object 0.02 9.81 times 3.5. Kung saan na tayo napupunta times 9.81 times 3.5. Ayun. So our answer here is 0.6867. Okay? So, yan, ito yung weight ng ating object, 0.687 kilonewton. Okay, so goods. Next, the percentage volume of the block that floats above the liquid surface. Percentage of the block that floats above the liquid surface. Okay, so kailangan mo nating malaman kung ano yung volume ng yung draft tsaka yung volume ng protrude para ma-solve natin to. So, paano natin yan gagawin? Well, ituloy natin yung equation na nasimulan natin na to. Okay, so kapag sinimplify mo to, sabi ko nga yung weight ng object is 0.6867. Ngayon, ano ngayon yung volume of the fluid displaced? Di natin yan alam. So, ilagay na lang natin as volume of the displaced fluid. Now, ano yung unit weight ng ating fluid? Yung unit weight ng ating fluid is 13.6 times 9.81. In this way, makukuha natin yung volume ng displaced fluid or the volume ng draft, yung naka-submerge sa ating mercury. Okay, so ano yung volume ng displaced fluid? So, 0.6867 divided by 13.6 times 9.81. So, our answer here is 0.00515 cubic meter. Okay, so i-redraw ko lang ulit dito para mas maayos tignan. So, kung ito yung object natin, no? Itong part na to, yan, itong part na to, yung volume niyan is 0.00515 square meter. Yan yung volume of displaced fluid. Yan yung nakasubmerge sa baba. Okay? Ngayon, yung nasa taas, how can we determine yung volume na nasa taas? Diba alam natin yung total volume nito? Yung total volume nito is 0.02. Therefore, we can subtract and then find the value of this volume. So, that is 0.02 minus 0.00515. That will be 0.01485. Okay. So, with this given, ano nga yung tanong? Percentage volume of the block that floats above the liquid surface. So, above the liquid surface, ito. Ano daw yung percentage ng volume na to with respect sa total volume? So, basically, ang percent na yan is equal na sa 0.01485. Diba yan yung protrude or yung air draft, yung nasa taas, divided by 0.02. So, i-times 100 natin. That would be the percentage. Okay? So, divided by 0.02 times 100, ang answer natin is 74.25%. Okay? So, goods. Next, last question.
Evaluate the downward force required to make it completely submerge in the liquid. Okay, so 'di ba initially yung ano kasi natin, yung ating object na to, yung solid block na to is nakalutang lang dito sa ating fluid. Now, ano daw yung force na kailangang i-apply natin para lumubog siya? Okay? So, try natin. So, parang from case 1, ano yung gagawin natin para maging case 2 siya? Now, para gawin yon, let's draw our free body diagram ng case 2 kasi ngayon yung situation na sinabi, dapat nakalubog na daw siya. So tingnan natin dapat nakalubog na daw siya, ganyan. So ano yung mga forces na nag-act pag nakalubog na yan? Of course, we have our weight. Do we know the weight already? Yes, na-solve natin yan. That is equal to 0.6867. 0.6867 kilonewton. Do we know the buoyant force here? Buoyant force. Can we solve for the buoyant force here, mga bis? Yes, we can solve for the buoyant force here because alam naman natin yung volume nito. Di ba? Buoyant force is equal to volume of the displaced fluid times the unit weight of the displaced fluid. So, if we are going to simplify that, this is 0.02. That's the total volume. Total volume yung gagamitin natin kasi nakalubog naman na lahat. Okay, gets ba yun? Times the displaced fluid, that's 13.6 times 9.81. So, let's try to simplify that. 0.02 times 13.6 times 9.81. 2.668. So, this is 2.668. Okay. So, that's the buoyant force. Now, if makikita natin, kapag nakasubmerge yan, the buoyant force is 2.668 but the weight is 0.6867. So, ibig sabihin, aangat yan. Pero nga, sabi nga natin, dapat hindi yan naangat, dapat nakalubog daw yan. Yun yung sabi ng problem eh. Downward force para nakasubmerge siya. So, kung makikita natin, wala siya sa equilibrium. So, kapag ganito yung case, mas malaki yung buoyant force kaysa sa weight, edi tataas yan, babalik yan sa case 1 natin. So, what force do we need to apply downwards para mag-stay to as it is? So, basically, summation forces, vertical, yung gagawin lang natin dito, di ba? So, para i-solve yan, the downward force is equal to upward force. So, basically, let's say this is x. X plus 0.6867 is equal sa 2.668. So, basically, we can solve for x. Therefore, x is equal to 1.982 kilonewton. So, what's our answer? Yun, 1.98. Tama. So, I hope na gets yung concept na yun, mga bis, no? So, kung makikita nyo, medyo maraming solution na sinusulat. Pero, once na paulit-ulit nyo yung sinusolve, kahit hindi nyo na lang isulat yung, kahit hindi nyo na kailangang mag-scrap dito, promise yan. So, it really depends upon how frequent did you solve problems like this. The more na namamaster nyo. Okay? So, ayan. Next. Problem number 4. Okay, so question number 4. So, sa lahat ng mga lumabas ng problems involving buoyancy sa mga past board exams, feeling ko ito yung pinakamahirap sa lahat eh. Itong question number 4. Ito yung, hindi naman pinakamahirap. Like, medyo unique lang siya in a way. Medyo tricky lang siya in a way, pero solvable naman. So, try natin i-solve, no? May konting trick lang kasing mangyari dito. So, a ship having a displacement of 24,000 tons has a draft of 10.5 meter in the ocean enters a harbor of fresh water. So, if horizontal cross-section of the ship at the water line is 3,000, what depth of fresh water is required to float the ship? Okay, so, ikwento natin yung nangyari dito. So, may ship daw tayo na ang displacement or let's say weight na lang. Ang weight niya is 24,000 tons. So, ang ship natin, nakaganyan kasi Ito yung ship natin. Ang weight niya daw is 24,000 tons. Now, yung draft is the height nga. Yun nga yung height na nakasubmerge, diba? Sa tubig. So, yung height daw, let's say ito yung water line. Yan. Yung height daw niya, yan yung water line. Yung height daw na to is, ng draft is 10.5. So, ito,
in the ocean. So kapag nang nasa ocean siya, ibig sabihin, ibig sabihin, nasa seawater pa lang siya, di ba? So maalat pa yung tubig dito. Ngayon, pumasok daw siya sa tubig na freshwater. So, di ko alam kung paano yan. Basta pumunta daw siya sa freshwater. Okay? So, pumunta yung ship na to sa freshwater. Ngayon, if the horizontal cross-section of the ship at the water line is 3,000 square meter. So, itong 3,000 square meter, ito yan. Kapag titignan natin yan sa top view, no? Siguro sa top view nito, siguro let's say yung top view niyan is pa ganyan. Let's say rectangular or kahit anong shape, di naman sinabi kung anong shape. Ang area daw na to, pag tinitignan mo sa taas, kasi di ba parang side view to, pag tinitignan mo daw sa taas, yung cross-section daw niyan is sa waterline. Dito sa waterline, ito yung waterline. No? So kapag kinat natin yan, tapos tinignan natin sa top view, this is 3,000 square meter. Now, what depth of fresh water is required to float the ship? What depth of fresh water is required to float the ship? Basically, yung tanong na to, tinatanong niya ano yung magiging draft or depth ng water kapag nandun na siya sa fresh water. Okay? Kasi iba naman yung specific gravity ng seawater sa fresh water. So kapag napunta na siya sa fresh water, ano yung magiging height ng draft na to or ng magiging height ng tubig. Okay? So, what do we expect that would happen? So, let's say, pumunta na siya ano nangyari sa ESCO? Pumunta na siya sa freshwater. What would we expect that would happen here, no? Ano yung mangyayari dito sa height na to? Tataas ba yan? Tataas ba yan sa 10.5 or bababa? Well, basically, we know na yung tubig sa seawater is mas mabigat. Ibig sabihin, mas mataas yung specific gravity niya. And when your water or fluid has a higher specific gravity, well, it is capable of giving higher also, mas mataas na buoyant force. Kasi 'di ba, sabi natin buoyant force is equal sa weight of the fluid displaced. So kapag isi-simplify natin yan, ang yung weight ng fluid displaced is equal yan sa specific gravity times yung unit weight ng water times volume displaced. So kung makikita nyo, buoyant force is directly proportional to the specific gravity. Therefore, the higher the specific gravity, the higher the buoyant force. So kapag mas mabigat yung fluid mo, mas malakas yung pag-angat niya doon sa object na ibabagsak mo sa fluid na yan. So in this case, from seawater, nasabi ang unit weight niya is 10.1. Pupunta siya sa freshwater na ang unit weight is 9.81. So we expect na mas mahina yung tubig dito, mas mahina yung buoyant force na ibibigay niya, therefore, mas lulubog yung object na to. So yun nga, yung answer natin is 10.73, di ba? So 10.5, tapos nung pumunta siya sa freshwater, mas lumubog pa siya. Okay, so bakit ganon? So try nating palabasin yung answer na to. Okay, so ito yung usually maling solution na ginagawa ng karamihan. Well, including me, di ba? Okay, so punta tayo dito sa, di ba, from seawater, pumunta siya sa freshwater. He went to the freshwater. So, nung pumunta siya sa freshwater, ano daw, yung bagong draft niya. So, yung pwedeng mangyari kasi dito, di ba, working equation natin is weight is equal sa buoyant force. But before that pala, no? Before that, ang weight kasi natin is naka-tons. So, i-convert natin yung tons sa kilonewton kasi yun naman eh. So, ano ba yung 1 ton? Sabi dito, assuming that a marine ton is 1,000 kilos. So, 1 ton is 1,000 kilograms. Therefore, naka-kilograms yan. Yung kailangan natin is newton. So, we multiply it with the gravitational acceleration. So, yung kilogram per meter second squared is in terms of newton. So, we need it to be in kilonewton. So, we divide it by 1,000. That cancels out. Therefore, 1 ton is equal to 9.81 kilonewton. So, itong 24,000, I think mas maganda i-convert na natin yan sa kilonewton, di ba? So, 9.81 times 24,000 is, let me grab my calcu. 24,000 times 9.81 is equal sa 235,440 kilonewton. So, palitan ko na yung mga to para ano siya, para sabi ba?
Yan. Para naka-kilonewton. So, doon po galing to 23235,440. So, ito, 235,440. Okay. So, from this, okay, pwede natin maging solution dito is weight. Na nasa fresh water niya, syempre, nang pumunta siya sa fresh water is still 235,440 kilonewton yung kanyang weight, hindi man nagdiskarga yan, di ba? Now, yung buoyant force is ito, di ba? That is also equal sa volume of the displaced fluid times the unit weight. So, ano ba yung volume ng displaced fluid? That is, di ba yung cross-section niya kasi dito is 3,000. So, 3,000 square meter times let's say that this height is h, okay? This height is h. So, yan yung volume of displaced fluid times the unit weight. So, ano ba yung unit weight ng displaced fluid natin? That's water, which is 9.81 kilonewton per cubic meter. So, therefore, from this problem, no, we can have this, from this equation, we can solve for h divided by 3,000 times 9.81. So, our answer here is equal to 8 meters. Okay, so yung answer natin na na-solve natin is 8 meters. So, mali yan. Kasi unang-una, diba 10.5 yung draft niya na nasa seawater siya. Tapos sabi nga natin, pag pupunta na siya sa freshwater, since mas konti yung buoyant force na ibibigay ng freshwater, dapat mas lulubog pa yan. So, it will go deeper. Pero, kung nakikita niyo, yung sagot natin is 8, so umangat pa siya. So, maling-mali. So, i-compare din natin niya sa tamang answer, mali din. So, bakit mali? Okay? Ito yan, guys. Ang naging mali natin kasi dito is inassume natin, no? We assume that the entire ship is parang rectangular na siya, 'di ba? Ito is 3,000 square meter times h. So yung parang naging maling ginawa natin diyan is ganyan kasi inassume natin na yung ship natin is rectangular prism wherein ang area na to is 3,000 square meter uniform all throughout with the height of h. So, yan din yung mali ko nung una ko tong sinolve. Kaya bakit di siya lumalabas? So, yun yung maling ginawa natin. So, kaya nga din drawing ko na yung shape natin is irregular in shape para mapakita natin na hindi siya uniform yung cross-section all throughout. Diba? Yung sinabi lang naman na 3,000 square meters, andito lang yan sa waterline eh. Andito, sa waterline na to, no? Andyan lang yung sinasabi na 3,000 square meter na yan. So, ibig sabihin, mali yung assumption na to. Diba? Okay. So, kung ganun pala na mali to, then ano yung tamang paraan para i-solve to? So, ayan, i-erase ko na to kasi mali na yan eh. Pag mali, wag nang ipilit. Mali nga, diba? Ayan. So, erase. Ayan. So, ano yung magiging solution natin? So, ganito mga bisno. Yung magiging solution natin dyan is ganito. Okay, so, i-concept pa rin natin. Actually, may derived formula ata to pero hindi ko nire-recommend na memorize. Mas magandang by concept, di ba? Di makakalimutan kasi pag alam mo yung concept yung principle behind. Okay, so, ito mga bis, dito sa initial condition, di ba? Yung initial condition, nasa seawater siya, tapos punta sa freshwater. Nung nasa seawater siya, meron tayong initial na volume na displaced. Ito yan. So, I will shade it ng red ba to? Yan. So, ito yung initial na volume displaced. Okay? Yan yung initial volume na displaced. Now, nang pumunta siya dito sa freshwater, pag ililipat ko yung volume na to, ito yan. Okay? Ito lang yan. Yung volume na yan, ito lang yan. Okay? So, same lang yung volume. Magkaiba. Same lang dapat yung drawing. Di ko lang sila ma-drawing ng parehas. Pero, yung volume na yan, isipin nyo na lang, nilipat ko lang dito. Okay? So, kung makikita nyo, malayo yung volume to sa waterline. Bakit? Kasi nga sabi natin, itong 10.5 na height na to, lulubog pa yan. Kasi nga yung ibibigay na force ng freshwater is lesser as compared sa seawater, kaya kailangan niyang lumubog. Okay? So, ibig sabihin, yung volume lang pala na to is dito lang yan. So, meron tayong additional dito na volume na i-displace na tubig. Yan yung i-displace. Okay? So, ayan. Ngayon, before we proceed dito, isolve muna natin kung ano yung initial na volume na displaced dito sa initial condition nung nasa seawater pa siya. So, of course, ang working equation natin dyan is that the weight is equal sa buoyant force. Wherein, ang weight natin is 235,440 kilonewton times the buoyant force is equal sa volume of the displaced fluid times the fluid, unit weight of the fluid, which is 10
10.1. Okay, so we can compute for the initial volume of the displaced fluid. Displaced fluid is 310.89 cubic meter. Okay, so yung red na to, tong red na to guys, that's 23,310.89 cubic meter. Yan yun. Tapos, pumunta na siya ngayon sa fresh water. Then, nang pumunta siya sa fresh water, then mas lumubog pa yan. So, mas nadagdagan yung volume na nakalubog. Diba? Nadagdagan yung volume na nakalubog, which is this color green. So, punta na tayo dito. Igawin natin yung equilibrium equation natin dito, which is the weight is also equal to the buoyant force. So, what is the value of the weight? The weight will remain constant. Hindi naman tayo nagdiskarga ng weight, diba? So, 235,440. Okay, ngayon, ano yung buoyant force natin? Buoyant force, di ba, can also be equated as the volume of the displaced fluid times your unit weight. Okay. Now, ano yung volume na na-displace ng ating barko? Okay, ng ating ship. So, yung volume na displace niyan is yung red na to plus itong green. Pero, ano ba tong red? Itong red, na-solve natin yan. That's the initial volume dito, which is 23,310.89. Okay. Ngayon, aside dito sa red, itong green, dagdag rin natin yung volume ng green na to. Pero, ano yung magiging volume ng green na to? So now, kapag nasa malapit tayo sa waterline, di ba ito yung waterline, it is now safe to assume yung area, yung cross-sectional area there is around 3,000. So, uniform na siya. So, at this portion, no, yan, safe to assume na medyo rectangular na yan. Okay, so, ito, 3,000 square meter yung cross-sectional area and assumed to be uniform all throughout dito sa small portion lang na to. Okay? Hindi sa buo doon lang sa malapit sa waterline. Okay? So, that is 3,000 square meter and let's say na this height, no? This height is height h. Okay? Yung ito lang, yung portion lang na to. Yeah, let's say that is height h. So, ayan. So, how will we determine the volume of this rectangular prism? Basically, that is 3,000 times h. Diba? Now, anong kulang? This is the volume of the displaced fluid multiplied by the unit weight, which is 9.81. So, from this equation, we can now solve for h. Yun yung binaba ng, yung height na nilubog pa nung pumunta siya sa fresh water. So, solving for that, ano yung magiging value ng h natin? 235,440 equal to 23,310.89 plus 3,000 h times 9.81, ship solve. Okay, so our answer here mga bis is 0.229. Okay, meters. Okay, so from seawater, pumunta siya sa fresh water. Then nang pumunta siya sa fresh water, mas lumubog ba yan ng height na h? So, na-explain na yan paulit-ulit. So, paulit-ulit ko lang sinasabi kung bakit yan mas lumubog. So, mas lumubog yan with a height of around 0.23 meters. Now, we go back to the question. Ang tanong, okay, ngayon, yung tinatanong sa problem, ano ngayon yung bagong draft? Ano daw dapat yung depth ng tubig dito para maka-float yung ship? So, basically, ano yung bagong draft na kailangan ng ating ship? So, technically, i-add lang natin. So, initially, 10.5 yan. So, yung distance na to, that is 10.5. Tapos, nadagdagan ng height h, which is around 0.23. So, our final answer is basically 10.5 plus 0.23. That is 10.73 meters. Ayun. So, I hope gets yun mga bis, no? Try nyo lang intindihin yung concept. Yun nga sabi ko kanina, may drive formula to. Pero, di siya applicable kasi isang tanong lang naman pwede mong gamitin yung formula na to eh. So, why worry to know the shortcut if alam mo naman yung principle? Tsaka sa HGE, marami kayong oras guys, promise. Marami kayong oras sa hydraulics. So, yung mga gantong problem, kapag di na kailangang mag-memorize, edi daanin mo sa principle concept. Diba? So, ayun. Ito lang naman yung siguro para sa akin pinaka-challenging na question sa buoyancy. Okay? Yung iba, madadali na lang yan. So, ayun guys. I hope gets yan. Okay, next question, number 5. So, dito sa question number 5, same din lang yan sa question number 4. Same concept. Kasi yung nangyari dito, nag-diskarga siya ng
nung nagdiskarga siya, nung nasa seawater siya, 40 meganewton, tapos nung pumunta siya sa freshwater, nagtanggal siya ng 2 meganewton. So, medyo may konting twist lang, pero same concept lang din. Okay, so, I will give this as your assignment na lang para ma-practice din, di ba? So, if you have some questions here, comment it down below. Okay, next. Okay. Question number 6. Ganito yung illustration yan. Okay, so meron daw tayong cube na nasa bottom ng tank. So 2D lang muna yan. Tapos 0.6 by 0.6. Tapos by 0.6 lang din yung isang dimension. Tapos yung weight daw niya is 23.5. So concrete nga siya. So yun yung unit weight nito. The bottom edges are sealed off so that no water is admitted under the block. Evaluate the vertical pull required to lift the block. Okay, so ang galawan dito mga bis, naka-submerge daw yan sa tubig na may specific gravity of 1.03. So, para ma-analyze to mga bis, no, hanapin natin yung mga forces na involved dito. Okay, so first force, of course, na involved dyan is yung ating weight mismo ng ating block. So, ano yung weight ng ating block? Basically, that's the volume times the unit weight. So, ano yung volume niyan? That's 0.6 cube, kasi nga cube siya, times 23.5. So, basically, that is 5. Ang weight niyan is 5.076. Tama, 5.076 kilonewton. Okay, so ano pa bang ibang mga sinabi dito? The bottom edges are sealed off. So, sealed off so that no water is admitted under the block. So, yung nangyari dito, mga bis, no, yung nangyari, yung mga edges niya dito, hindi makaka-penetrate yung tubig. So, yung point niya dito is, walang tubig na pumunta sa loob. So, parang, naalala nyo ba yung concept natin sa dam? Yung tinuro ko sa dam, di ba? Ito yung dam, tapos tubig to. Now, nakapatong lang yan so kunwari ito yung seabed. Okay? So, kapag nag-sip yung tubig sa loob nito, no? If the water went inside that, magkakaroon tayo ng hydrostatic uplift. Now, this hydrostatic uplift is caused by buoyancy. Okay? So, ngayon, yung sinasabi niya sa question na to, dito sa question na to, yung gusto niya lang i-point out dyan, is parang same doon sa dam. Gusto niyang sabihin na walang pumapasok na tubig sa ibabaw niyan, kaya ibig sabihin nun, walang buoyancy na nag-act dito sa ating object. So, yun lang yung gist ng statement na to. The bottom edges are sealed off so that no water is admitted under the block. So, yun lang po yung point, no? So, ibig sabihin, wala tayong ilalagay na buoyant force dyan. Now, evaluate the vertical pull required to lift the block in kilonewton. Ano daw dapat yung force ng tali na to para may angat natin yung block na to? Okay, so, i-separate ko lang onti yan, di ba? Andito yung weight na yan. Weight which is equal to 5.076. Okay, so if that's the case, na 5.076 pa to, edi dapat yung vertical pull, di ba? Parang hihilain mo lang kasi yan eh. Parang hihilain mo lang kasi yung cube natin na yan, hihilain mo yan. Dapat, yung kailangan mo rin para may angat yan is exactly 5.076 or higher, di ba? Pero yung answer key natin is hindi. So, if that's the case, na hindi pala ganun, ano yung mga ibang mga possible na forces na in-apply dito sa ating block? So, yung possible na nangyari dyan is, nag-consider siya na yung nakapatong na tubig sa itaas ng block. So, gets ba yun? So, if this is your block, if this is your 1 meter, oops, ang pangit talaga mag-drawing. Pero at least pogi, di ba? Wow! Confident! Pogi. Ayun, so ito yung block. Yan. Yan yung block. So, yan yung 0.6 by 0.6 by 0.6. So, yung nangyari dito, na-consider na andito yung tubig na nakapasok sa itaas ng block. Kasi parang syempre kapag iaangat mo yan, well, parang bubuhatin mo rin yung tubig sa taas niyan. So, yun yung nangyari dito. Okay? Yun. So, yun, na-consider to. So, now, ang total weight garud niyan is ito, 5.076. Now, we need to include the weight of this water. So, ano ba yung weight ng tubig na yan? Basically, volume. Ano yung volume muna ng tubig na to? Okay. So, pag-usapan natin yan. Hindi pala natin nalagay yung mga dimensions. So, ito mga bis, no, ang height ng cube na to is 0.6. Pero ano ba yung total height nito? Ang total height niya stands 5 meter deep. So, 5 meter yung buong ito. Ibig sabihin yung natitirang to is 5 minus 0.6 is 4.4. Tama ba? So,
ang volume nito is 4.4 times 0.6 squared. Kasi ito naman is 0.6 by 0.6, di ba? So, ito yung volume, tapos i-multiply natin sa unit weight na 9.81. So, check natin. Baka mapalabas natin yung answer, di ba? 4.4 times 0.6 squared times 9.81. And our answer is 15.54. Okay, so since meron tayong dalawang weight dito, edi yung kailangan mo na force para iangat yung block na to is equal sa weight ng dalawang to, which is 15.54 plus 5.076, which is equal yan sa 20.615, which is medyo malapit naman dito. So, I assume na tama yung ginawa natin, di ba? Yan. Ay, joke. Mali. Kaya pala hindi eksakto. Meron pala tayo dito specific gravity na 1.03. Ayun, take note of yun, guys. Baka makalimutan nyo yun. Always check if given yung specific gravity, 'di ba? Nasanay kasi tayo na kapag sabay tubig 9.81, pero kapag seawater 'yon 1.03 pala. So, technically ang mali ko diyan is i-add pala dapat. So, 4.4 times 0.6 squared times 9.81 times 1.03. So, this should be 16.01. So, 16.01 plus 5.076. Ayun, 21.086. Ayun, guys. So, my bad. Sorry po. So, that's our answer. Okay? So, I hope gets yun, mga bis, no? Okay. So, nung sinosolve ko rin to, yung unang analysis ko talaga dito is dapat actually, ano lang to, yung weight lang talaga ng block. Pero, eventually, kinonsider naman niya. Pero, don't worry, guys. Pag sa actual board exam yan, hindi ilalagay yung dalawang sagot na yan. Okay? Isa at isa lang yung lalabas dyan. So, be confident na lang. Sabi ko nga kanina, ang board exam ay labanan rin yan ng confidence. Promise. Kasi, once na wala ka sa confidence, maapektuhan lahat. Ewan ko ba, basta, trust me, mga bis. Okay, number 7. Okay, so number 7, number 8, tsaka number 9, ang dami pala, no? Medyo mahaba-haba na ata to. So, ayun, ipuputulin natin yung video dito. I will leave this na lang para practice exercises ninyo. Okay, so, yung mga concept nito, madadali rin naman. Yun nga, you go back to our initial topic, so go back to our foundation, which is that the buoyant force is equal to the weight of the fluid displaced. Okay, so yeah, number 7, number 8, number 9. Actually, yung mahirap lang naman talaga dito sa HGE is how would you illustrate the problem? Kasi sa actual board exam, wala man given na figure doon, di ba? So, nasanay kasi tayo if nagsi-CE reference na kayo, di ba? Usually, marami doon. May figure. Well, in fact, sa actual boards, nung sa amin, wala naman. So, yun, doon yung labanan. If ma-illustrate mo ng tama yung figure ng sinasabi ng problem. So, ayan. Here's number 7. I-post nyo. Try nyo resolve. Nakuha ba? Nakuha ba? Okay, good. Next, number 8. Okay, post. Okay, nakuha ba? Nakuha ba? Nice one. Number 9. Okay, nakuha ba? Nakuha. Nice one. Galing. So, I hope ready ka na mag-take ng hydraulics in geotechnical engineering. So, ayun mga bis, no? Lahat ng mga to ay mga past board exam problems. So, ayun. Try solving lang. Resolve practice lang ng practice. Kahit ilang video yung mapanood nyo, kung hindi rin nyo naman iso-solve or itatry it-solve by yourself, no, walang silbi. So, medyo old na yung kasabihan na practice makes perfect, pero totoo, 'di ba? It applies, it works, 'di ba? Yun talaga yung kailangan. So, ayan, that's it mga bis, no? Please like, share, and subscribe. If may mga katanungan man kayo, don't hesitate to comment down below. Muli, ako po yung bubuyong na nagpapaalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manaliksik, maging matinik. Jabi out. Hindi pala na record no ay puta.